Marami nga sana mga idol na mga fans ang natuwa matapos maibalik ng Toronto Raptors si Kawhi Leonard sa isang blockbuster trade sa Los Angeles Clippers. Dahil nga sa ginawang ito ng kanilang kupunan, magkakaroon sila ngayon ng mas malakas na lineup sapat na para mas maging competitive sa Eastern Conference at makapasok muli sa NBA Finals. Ngunit makalipas lamang ang ilang araw mula nang ilabas ang ganitong trade, naputol nga agad ang kasiyahan at selebrasyon ng Raptors matapos i-anunsyo na pinapatigil muna ng mismong NBA ang trade negotiation kay Kawhi Leonard sa Toronto Raptors habang hindi pa natatapos ang investigasyon ng liga patungkol sa ginawang under the table agreement nilang dalawa ng kanyang dating team na Los Angeles Clippers taong 2019. Kung inyo ngang matatandaan, na isiwalat nga noon na may nilabag na rules ang kampo ni Kawhi at ng Clippers sa pag-sign pa lang niya dito noong 2019 free agency. At kung sakaling mapatunayan ng liga totoo ang paratang sa kanila, posibleng patawan muna sila ng parusa bago matuloy ang nasabing trade kay Kawhi Leonard. Samantala, kinumpirma nga ng isang insider na nakapagdesisyon na nga talaga ang Los Angeles Lakers sa pagkuha kay Jonathan Kuminga sa isang sign and trade deal. Naniniwala ang general manager ng Lakers na si Rob Pelinka na si Kuminga ang huling piyesa o player na kukumpleto sa kanilang binubuong bagong lineup para kay Luka Doncic at mas maging competitive sa Western Conference. Sisiguraduhin ng Lakers may isasagawa nila ang trade kay Kuminga sa lalong madaling panahon. As of now, nagkaroon na rin naman ng usapan ng kampo ni Kuminga at ng front office ng Lakers patungkol dito at nagkasundo na rin naman sila sa ganitong move. Sadyang pinag-usapan lamang nila ngayon ang patungkol sa bagong kontrata na kanyang makukuha. Bali, gusto nga ni Kumingang makakuha sa Lakers ng at least $25 million per year na kasalukuyang ginagawa ng paraan ni Rob Pelinka upang maibigay nila ito sa kanya sa mga susunod na araw. Sa kabilang banda, ibinulgar ng Washington Wizards, wala nga pong plano ang kanilang team i-trade si Anthony Davis ngayong off-season dahil balak nga ng kanilang team makapag-compete sa Eastern at kampyonato next year. Pero kahit man nakapag-commit na ang Wizards sa kanilang star player, may posibilidad pa ring umalis ito sa kanilang kupunan sa mga susunod na taon hanggat wala pa itong nakukuhang bagong extension. Para nga sa kaalaman ng lahat, meron na lamang nga itong player option sa 2027-2028 na nagkakahalaga ng $62 million. Kaya posible na maging free agent siya sa summer ng 2027 kapag hindi niya kinuha ang kanyang player option. Once na mangyari yan, posibleng umalis agad ito sa Wizards at lumipat ng ibang kupunan. At para nga hindi mangyari, kailangan sundin ng Wizards ang request ng kanilang star player na bagong kontrata na nagkakahalaga ng 4 years, $275 million max contract. Yes mga idol, kahit man hindi ganun kaganda ang kalagayan at kalusugan ni Davis, sunod-sunod na pagtatamo nito ng injury, humihingi pa rin siya ng max contract sa Washington Wizards na kailangan nilang ibigay.